Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. No? Parang paunti tayo ng paunti. Ang iba ba nasa outing pa? No? Pang tag-ulan na, no? Tapos na yung summer. Pero salamat po sa Diyos kasi nakarating po kayo sa ating simbahan. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na nakarating kami ng ligtas sa aming panambahan ngayong araw na ito upang sambahin ka at maranasan yung presensya mo, Panginoon. Dalangin po namin, nabigyan niyo po kami ng pananampalataya at pag-unawa sa aming pagkinig sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na araw-araw mabuhay kami na malapit sa iyong kalooban at masunod namin yung plano niyo sa buhay namin, Panginoon. Tulungan niyo po na kapag-narinig namin yung salita mo ngayon, maging mapagpakumbaba po kami at bumalik kami sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na magkaroon kami ng kagalakan at buhay na pag-asa dahil kay Jesus. Tulungan niyo po ako na ipahayag hindi yung sarili kong ideya o kaalaman, kundi yung katotohanan lamang mula sa salita mo, Panginoon. O Espiritu Santo, kayo po yung aming maging guro sa oras nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay 19th Sunday na ng 2025. At katulad ng sabi ko po kanina, nung patapos na yung summer, simula na ang tag-ulan. Naka-recover naman po ba tayo last year? Grabe, last year po, no, halos naubos po lahat ng ating gamit. At unting panahon na lang, no, uulit na naman po ang ating mga karanasan. At ngayong taon po, ilan po sa atin, naging maayos ba yung taon niyo, 2025? O naging mahirap? May ilan po sa atin siguro, may naging tayo ngayong taon bukod sa timbang, no? At meron din po sa atin mga may nawala sa ating buhay ngayong taon. Yung iba, feeling nila bata pa sila. Pero may iba, feeling din nila sila ay tumatanda. Pero, nasaan man po tayong panahon ngayon, meron pong regalo ang Diyos sa atin. Pare-pareho po natin natanggap. Sabi niyo nga, regalo. Pare-pareho po tayong binigyan ng Diyos ng today. Kasi nandito pa tayo. Meron pa siyang araw na pinagkaloob sa atin. Kasi yung iba hindi na naabutan yung today. Pero nandito po tayo. Alalahanin natin na yun po ay biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kasi meron pa siyang nais sa ating mga buhay. Sa ating pong B365, binabasa po natin yung mga sulat ni Haring Solomon. Ano po ba yung mga sulat ni Haring Solomon? Yan, Song of Solomon, Proverbs, at Ecclesiastes. Siyempre yung message na nila sa aklat ng Ecclesiastes. Sabi po ng ibang mga scholar, yung Song of Solomon po ay sinulat niya nung siya ay nasa kanyang kabataan. No? Siya pa ay, sabi dito, passionate and romantic. No? Sinulat niya yung aklat ng Song of Solomon. At yung Proverbs naman, nung siya ay medyo wise na siya or siya na ay mature. Siya na ay nasa middle age. No? Meron na siyang enough ng karunungan. At yung Ecclesiastes daw, marahil ay sinulat niya nung siya na ay matanda. No? Patapos na ang kanyang buhay. Kaya binabaliktad na niya ang kanyang mga anak. Maging mga karanasan. Siya ay reflective. No? At meron din siyang mga regret o pagsisisi sa kanyang buhay. Kilala niyo ba si Haring Solomon? Diba? Binigyan siya ng Diyos ng karunungan higit kanino man, no? Pinakamatalino sa lahat ng matalino, no? Kasi yung karunungan niya ay nagmula sa Diyos. Ilang beses nagpakita ang Diyos kay Haring Solomon? 2 beses, diba? Nagpakita sa kanya ang Diyos. Kaya iniisip natin, siguro sa pagtanda niya, masaya siya. Tama ba? Kasi ang talino niya, mayaman siya, lahat ng karangyaan ay kanyang naranasan. Siguro ang saya niya pag siya ay matanda na. Pero nung basahin po natin yung Ecclesiastes, ganun po ba? O hindi? Parang hindi po, no? Kasi mababasa po natin sa Ecclesiastes yung reflection po ni Haring Solomon sa kanyang buhay. Sabi po niya doon, meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless, everything is meaningless. O sa Tagalog po, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan, lahat
ay walang kabuluhan, sabi ng mangangaral. Bakit kaya nasabi ni Hari Solomon? Alam po natin ang kanyang buhay nung siya ay nasa matandang edad na, siya po ay nagkasa sa Diyos. Dahil nag-asawa siya ng napakarami. At dahil dito, nagsimula po siyang sumamba sa kanilang mga Diyos. At sa kanyang pagtanda, nalayo po siya sa Diyos. Bakit niya po sinasabi na walang kabuluhan? Sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 19, ang hantungan ng tao at hayop ay isa. Lahat ay mamamatay. Ang tao ay walang kaibahan sa hayop sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Isang bagay po yung iniisip ni Haring Solomon, baliwala lahat ng aking kayamanan. Baliwala lahat ng aking natutunan dahil darating ang araw ng aking kamatayan. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ito po yung kanyang realization sa kanyang pagtanda. Ang gusto niya pong sabihin sa aklat ng Ecclesiastes ay yung kanyang mga pagsisisi. Sabi po niya sa kanyang aklat, basahin niyo nga po, walang kabuluhan at kahungkagano or emptiness ang pagkahanap ng kaligayahan sa buhay na malayo sa Diyos at sa kanyang salita. Sa pagtanda niya, hindi na sa Diyos, Kaya anong realization niya? Lahat ng meron ako baliwala kung hindi maayos ang aking relasyon sa Panginoong Diyos, So, ganoon din po sa ating buhay. Lahat po ay walang kabuluhan kung hindi po maayos ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos at sa kanyang mga salita, Yung pagsulat niya po ng Ecclesiastes o mangangaral ay may halong pagsisisi, sa kanyang buhay, na sana binigyan niya pang pansin at naging tapat pa siya sa kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. So, yun po yung mensahe sa atin ng aklat ng Ecclesiastes, Walang kabuluhan ng buhay malayo sa Panginoon at sa Diyos. Sa katunayan, yung aklat po ng Ecclesiastes ay bahagi ng wisdom books in the Bible. So, meron pong 5 wisdom books in the Bible. Para alam niyo. Ano yan? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Hindi katulad ng ibang aklat sa Biblia tungkol sa kautusan, tungkol sa kasaysayan. Ito ay tungkol sa mga praktikal na buhay, karanasan ng tao at pag-unawa sa buhay ayon sa pananaw ng Diyos. So, layunin ng aklat na Ecclesiastes at ng mga wisdom books na tayo ay bigyan ng kaisipan tungkol sa karanasan natin bilang mga tao. Ano ba karanasan natin bilang tao? Mabuti, masama, tagumpay, kabiguan, at mga bagay na misteryo sa ating buhay. Kaya mahalaga po yung aklat ng Ecclesiastes. Kaya dapat po kayong makinig. At sa ating pong B365, binasa po natin siya nung nakaraang linggo. At nais ko lang pong ibahagi. At nais din ng Diyos na ibahagi ko sa inyo yung natutunan ko mula sa aklat na ito. So, 3 bagay po yung nais kong sabihin sa inyo ngayon. Handa kayo makinig? So, huwag po muna kayong matulog. Kasi nais ng Diyos na marinig niyo ang kanyang mga salita. Unang bagay, God has set the seasons. Mababasa po natin sa chapter 3, yung binasa po kanina ni Ate Alma. Ang lahat sa mundong ito ay may kanyang panahon, kanya-kanyang oras. May oras ng pagsilang, may oras ng kamatayan. Alam niyo po yung mga oras nito, yung mga bagay na wala tayong control. Naisip ko, hindi ko naman pinili kung kailan ako pinanganak. Tama ba? Hindi ko rin mapipili kung kailan ako mamatay, Pero sabi na, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling. Pagpatay, hindi ko sabihin patay. Or parang sa mga digmaan, di ba? May mga tao na mamatay. Panahon ng pagluha, panahon ng pagtawa, at ano po yan? 14 na mga activity na ginagawa ng tao, or 28 activity, 14 bears, na ipinahagi ni Haring Solomon. Sabi niya sa verse 1, there is time for everything.
season for every activity under the heavens. Sa katunayan, ang pinapakita po ng mga salitang yun is yung pagkod ng buhay or cycle of life. Kasi ang buhay ng tao ay ikot lang. Katulad ng araw-araw, tama ko ba? Sisikat ang araw, sa gabi, lulubog, matutulog ka, tapos sisikat na naman, no? So, ganun din po yung sinasabi ng Ecclesiastes, no? Ang bawat panahon ay bawat activity po ay merong kanya-kanyang oras o panahon. At ang oras po ay isang bagay na hindi natin nakokontrol. Kaya ba nating pabagalin? Teka lang, Lord, di ba ako tapos magsagot sa exam? Pwede ba? Hindi. No? Pwede ba nating pabilisin? Hindi. Pwede ba nating balikan? Isang bagay po, ang oras ay katralamang lang ng Diyos. At meron po siyang walang hanggang plano sa bawat isang tao. Kasi sabi niya po sa verse 11, He has made everything beautiful in its time. Inangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. So, sa amin pong Bible reading kahapon no, sa mga high school, ang story natin ay creation. No? Sa creation po, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Nilikha niya po siya ng merong order, may kahulugan, at perfection. Hindi po siya random na create. Unahin ko to. Ito naman susunod. Hindi, meron po siyang order at meron po siyang plano. Ganun din po pala sa oras, no? Ang oras ay itinakda ng Diyos ayon sa kanyang beautiful time or tamang kapanahunan. Importante po pala sa atin, no, na ma-discover, natanggapin, at i-honor yung timing ng Panginoon. Halimbawa po sa Biblia, natutunan natin itinuro ng Diyos ilang araw po sa isang linggo. 7 days, 6 araw para sa pagtatrabaho, pero yung isang araw ay araw ng pahinga. Sino po nag-decide? Ang Panginoong Diyos. Katulad pa rin po nung araw ng kanyang creation. Pero ngayon po, ang mga tao, wala nang pahinga, no? Ayaw na magpahinga, kahit ikapitong araw, gusto pang magtrabaho. Pero pag hindi po natin inisip or tinanggap yung tinakda ng Diyos na oras, kadalasan ito po ay hamak natin, di ba? Nagkakasakit at marami pang iba. So, mayroon po palang rhythm. Alam mo yung rhythm? No? Mayroon po palang God's rhythm or God's timing sa ating buhay. Tayo rin po ay mayroon tayong body clock, no? Na kinreate ang Panginoon. Pag magdidilim na, automatic po yung katawan natin inaantok na, mapapagod. Kasi oras na para matulog, no? At pag sumikat yung araw, automatic din yung ating mga katawan ay lalakas kasi alam na ng katawan natin na umaga na. Dapat na tayong bumangon. Pero ngayon, wala nang ganun, no? Tama ba? Ano oras kayo natutulog? 3 a.m. 4 a.m. Ano oras kayo gigising? Hapon na, no? So, sira na. Nakita nyo? Nasira na yung oras na itinakda ng Diyos para sa atin. At kadalasan, anong bunga nun? Mabuti o masama? Masama. Kasi He set everything beautiful ayon sa kanyang oras. At ngayon po, tayo na ay nasa digital age, no? Lalo na yung mga kabataan, no? Walang oras, pwede na 24/7, lagi ka ng online. Laging bukas yung cellphone mo, laging may liwanag. Diba? Kasi may artificial ka ng liwanag, kaya yung katawan mo, hindi na rin inaandog. At kadalasan, masisira po yung ating kalusugan. Nais po ng Diyos na magkaroon tayo ng karunungan. Dapat i-respect po natin, no, yung rhythm ng buhay o yung takdang oras tinakda ng Diyos para sa ating buhay. Meron bang magpupuyat pa? Hindi na? Kahit bakasyon mo, iisip natin kasi masisira po yung ating mga kalusugan. Ipanalangin natin sa Diyos, itama niya yung oras natin o yung paggamit natin ng oras araw-araw. At ngayon po ay Mother's Day, no? Batiin niyo yung katabi niyo na nanay. Happy Mother's Day po. Ayan.
So, nung nakaraang week, nagpunta po tayo sa Cavite, no? Para sa ating retreat. At isang bagay po ang excited ako pag lumalabas. Kasi meron akong oras makausap po yung mga tao. Kasi sa church, busy tayo, diba? Sa mga program. Pag nasa labas, libre. Ang haba po ng ating kwentuhan. O kaya sa susunod po, hanggat maaari, mag-join po kayo ng ating mga program. Kasi mahalaga po na meron tayong oras makilala yung isa't isa. Kahit gusto mo, ayaw mo, ang mahalaga, tayo po ay magkakasama. Kahit hindi mo gusto yung mga mahalaga po, magkakasama po tayo. At nakausap ko po yung mga nanay. Halimbawa si Ate Sally, si Nanay Rebecca, si Teacher Rachel. Ano po kadalasan ng kanilang iniisip? Ang bukas. Paano kaya yung mga anak ko pag laki nila or pag nawala na ako? Paano kaya yung mga anak ko? Or iniisip ko kahit matanda na yung mga anak ko, sila pa rin ang lagi kong inaalala, no? Ganun po kasi yung heart ng mga magulang. Ang nanay po, walang graduation. Ba't kaya, no? Mga anak, graduate na yung nanay. Naglalaba pa din, no? Nanay, graduate, di nag-graduate, no? So, ganun po yung heart ng mga magulang. Lagi po nilang inaalala ang kanilang mga anak. Ganun din po tayo, kahit hindi tayo nanay. Lagi natin inaalala ang bukas. Pero ano sabi po ni Jesus? Basahin nga po ninyo. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang bukas na daw mag-aalala para sa sarili niya, no? Sabi niya, sa chapter 6, tinuro ng Diyos yung langin, yung Lord's Prayer. At tinuro din yan na huwag kang mag-alala patungkol sa iyong buhay dahil alam ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. At sinabi niya na, huwag mong alalahanin ang bukas. Mabuhay ka. Ano yung title natin? One day at a time. Isang araw, bawat araw. Tama ba? No? Isang araw, bawat araw kasama ang no? Kasi sabi ng lesson number 1, God sets the season. Tinakdan ng Diyos na ang lahat sa ating buhay. Dapat araw-araw, isang araw, bawat araw, mabuhay tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Tama ba? No? At dahil itinakdanan ng Diyos ang lahat sa ating buhay, wala na ba tayong gagawin? Ay, may timing pa ng Panginoon. Uupo na lang ako. At antayin mangyari ang lahat ng bagay. Ganun po ba? Hindi po, no? Binigyan tayo ng Diyos ng oras para gamitin natin ng responsable at tapat. Sabi po ng Biblia, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. No? Dalangin natin na sa ating pamumuhay, one day at a time, bigyan tayo ng karunungan ng Diyos. No? Nagamitin at sundin yung oras na tinakda niya para sa ating mga buhay. No? Alalahin niyo yung pangako ng Diyos. No? Magtiwala ka sa Kanya. Araw, bawat araw. Pag iniisip ko rin yung panalangin na itinuro ni Jesus, give us this day our, bigyan niyo po kami ng aming mga kanin. Ngayon, hindi niya sinabi, hanggang 10 years ng buhay ko. Every day, no? Bawat araw, tayo ay lumalapit sa Panginoong Diyos. Amin po ba? Tinakdanan ng Diyos ang oras sa ating buhay. At pag iniisip ko po, si Jesus, no? Si Jesus, nung siya ay nasa mundo, sumunod din po siya sa mga oras na itinakdanan ng Panginoong Diyos. Meron po dalawang klaseng oras, no? Tinuro na sa atin na ni Pastor dati. Chronos at Kairos. Pag sinabing Chronos, ito po yung clock time, no? Araw na, yung lumilipas na oras. At yung Kairos naman, ito po yung appointed time o takdang panahon na pinagkaloob ng Diyos or divine opportunity. Yung takdang panahon, sabi sa Biblia, ito po ay takdang panahon ng Diyos. At si Jesus, nirespeto niya po nung timing ng Panginoon. Naalala niya nung gumawa siya ng unang himala. Ano sabi ni Mary? Sabi ng ina niya, sabi niya ni Mary, sundin niya siya. Sabi niya, di ba dumating yung aking oras, no? Pero ginawa niya pa rin yung himala. At maraming panahon na nais na siyang patayin
Pariseo. Pero hindi nila nagagawa kasi sabi ng Biblia, sa Bible reading po natin sa Book of John, dahil hindi po dumating yung kanyang oras. Pero nung dumating na yung oras ng kanyang kamatayan, anong araw po yun? Araw ng Passover. Bigyan sa'yo. Araw ng Pasko. Dahil tinakda ng Diyos na siya ang ating maging Passover sacrifice. Kapag iniisip ko po si Jesus, no, ilang taon po siyang nabuhay at nag-ministry? O ilang taon po yung kanyang ministry? 3 years. Baka maikli. Nag-iisip ko, bakit ang ikli? No? 3 years lang yung kanyang ministry, pero ayon sa kalooban ng Diyos, sa panahon ng Diyos, yun po ay naging sapat para makilala siya ng mga tao na siya ang anak ng Diyos. Sabi ng verse 31, marami sa mga tao ang naniwala sa Kanya at sabi nila, pagparito ng Kristo, gagawa kaya siya ng mas marami pang himala, higit sa mga ginawa ng tao ito? Kaya iniisip ko, sa 3 taon ni Jesus, gaano kaya karaming himala yung kanyang ginawa? Na nasabi ng mga tao, mayroon pa bang makakagawa ng higit na himala sa ginawa niya? Siguro po yung nababasa natin sa Biblia, iilan lang, no? Sabi nga ni John, di ba, kung naisulat ang lahat, hindi magkakasya, no? Ang aklat, no, sa buong mundo, para isulat ang kanyang mga ginawa. No, dahil sinunod ni Jesus yung oras na tinakda ng Diyos sa kanyang buhay, naging matagumpay po yung kanyang ministry. Ganon din po sa ating buhay. God has set the season, so we should live faithfully and responsibly one day at a time. So, subukan po natin i-respect yung oras na pinagkaloob po ng Diyos. Sabi ng Biblia, basahin po natin para magising yung mga inaanto. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, sabi ng Diyos, hindi tayo dapat makiayon kung ano ang takbo ng mundo. Dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Jesus. At paano po natin mahahanap ang kalooban ng Diyos? Sa ating paglapit sa Kanya, araw-araw sa panalangin at sa Kanyang mga salita. Kaya importante po ang Biblia kasi doon po natin nababasa at nalalaman ang Kanyang kalooban. So ano pong panalangin natin? Sumunod kay Jesus, one day at a time. Ano sabi ng awit po natin kanina? Kantahin nyo nga po. Jesus, keep me closer, closer. 1, 2, 3, go. Jesus, keep me closer, closer. Step by step and day by day. Stepping in thy very footprints. Walking with thee all the way. Step by step, step by step. I would walk with Jesus all the day, all the way. Keeping step with Jesus. So, every day, no, one day at a time, kasama po natin ang Panginoong Diyos. Habang meron pa po tayong oras. Pangalawang bagay, number 2, sabi po ng Ecclesiastes, eternity is set in our hearts. Sabi po ng verse 11, inangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang bukas. Sabi po sa English, He has also set eternity in human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. Sa puso daw po ng tao, iniligay ng Diyos ang ano po? Eternity. No? So, alam natin, kahit na po ang buhay natin ay temporary, meron po tayong
mangyayari sa hinaharap. We are longing for something eternal o walang hanggan. Kasi nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Lagi po tayong merong, sabi dyan, we have spiritual thirst. No? Nauuhaw tayo po, no? Na magkaroon po tayo ng kaugnayan sa Diyos. Kasi ganun tayo kanyang nilikha. Alam natin na meron tayong eternal value. Yun po yung ating hinahanap. Araw. At nothing but eternal God can truly satisfy us. Katulad ni Solomon po, no? Nasa kanya na ang lahat ng bagay. Pero anong conclusion ng buhay niya? Walang kabuluhan. Wala po siyang nahanap na bagay na tunay na magbibigay sa kanya ng kagalakan or kasiyahan. Sapagkat yun yung lamang ay matatagpuan niya po sa Panginoong Diyos. No? Binigyan tayo ng Diyos ng ganong pag-nanais na makilala siya at matanggap yung kanyang walang hanggang mga biyaya. Kaya kahit po yung mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos o sinasabi nila na sila ay walang pinaniniwala ang Diyos, hindi po kasi nilikha sila ng Diyos na may ganun sa kanilang mga puso. Na alam nila na merong Diyos. At meron din po silang pananabik sa mga bagay na eternal. Alam natin na yung buhay natin ay meron pa higit kesa dito. At sinuturo po ng Biblia that this longing ultimately points us to Jesus, who brings fulfillment now and eternal life beyond. Habang iniisip po natin yung ganun sa ating buhay, ito po ay inilalapit tayo sa katotohanan tungkol sa ating pangangailangan kay Jesus. Sa buhay natin, kahit meron, minsan po, di ba, yung mga taong wala kay Jesus, tas nasa kanila na ang lahat. Pag titingnan mo yung buhay nila, sasabihin ba nilang masaya sila? Hindi. No? Kasi may kulang pa sa kanilang buhay na kay Jesus lamang po nila matatagpuan, no? At nakaraang week po, iliman po sa inyo ang nagdesisyon, no? Na sumampalataya at sumunod kay Jesus. Ano po sinasabi natin, no? Pag sila po ay ilulubog na sa tubig. Buried with Christ. Pag itataas na sa tubig. Raised with Christ to live a new life. No? Bakit po natin sinasabi yun? Dahil naniniwala tayo na tayo ay namatay na kasama ni Kristo. At meron na tayong bagong buhay. At buhay na walang hanggan. Dahil ano sabi po ng Biblia, baka tandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ano yung binigay ng Diyos ni Jesus sa mga taong sumampalataya sa Kanya? What we are all longing. Ano yun? Eternal life. Buhay na walang hanggan. At sabi po ni Jesus, di ba, nung siya ay muling nabuhay, sabi dyan, sinasabi sa Kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ano sabi ni Jesus? Kahit tayo ay, kasi ang buhay natin sa mundo ay temporary, tama po ba? Kahit tayo ay mamatay, pero kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya, tayo ay muling mabubuhay dahil tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya ano po sabi ng Biblia, no? Sa 1 Corinthians 15:19-20, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Kung si Jesus daw pala hindi muling nabuhay, ang mga Kristiyano ang kawawa. Kasi nabuhay tayong sumusunod sa Kanya. Yung pala, di naman, totoo, tayo pa rin ay nasa ating mga kasalanan. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay, pinagtagumpayan niya yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kung meron kang Jesus sa iyong buhay, meron kang pag-asa.
Pero kung wala kang Jesus sa iyong buhay, mananatili ka po saan? Sa kapahamakan, sa kamatayan. Tama ba? At ano yung tinuturo ng Biblia? Jesus' life, death, and resurrection breaks the cycle of meaningless life because Jesus offers eternal life. Para sa ating mga Kristiyano, hindi na walang kabuluhan ang buhay. Kasi meron na tayong buhay na walang hanggan kay Jesus. Kahit tayo ay mamatay, tayo ay muling mabubuhay. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Amen po ba? Meron tayong buhay na pag-asa sa Panginoon. Kaya ang mga Kristiyano po sa buong mundo, dapat po tayo yung pinakamasaya, no? Kahit marami tayong problema. Kasi alam natin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Kahit hindi pa po tayo malaya sa mga sakit, sa mga hirap sa buhay, pero dahil may pag-asa na tayo kay Jesus, tayo na mayroong buhay na pag-asa at kagalakan. Kaya huwag lang po natin sayangin yung ating oras sa mga bagay na lilipas, kundi lumapit tayo sa Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban hanggang sa buhay na walang hanggan. No? At sabi dyan, basahin niyo nga po, eternity is set in our hearts, live with hope. Kanina po sa aming lesson sa Sunday School, tungkol po sa persecution ng early church. Yung mga Kristiyano, bakit handa silang mamatay para kay Jesus? Kinukulong sila, di ba? Yung iba, pinako din sa krus ng babaliktad. Yung iba, sinunog ng buhay habang pinapahayag yung mabuting balita. Kasi, meron silang buhay na pag-asa. Kasi meron silang buhay na walang hanggan. Ganon din po ang nais ng Diyos para sa ating buhay. Ano man pong sitwasyon sa inyong buhay, lagi po kayong magkaroon ng pag-asa at lumapit sa Diyos. At dapat meron po kayong joy sa inyong buhay. Kasi meron tayong pag-asa at buhay na walang hanggan. Natanggal na po yung cycle ng meaningless life. Because we're living our eternal life in God. Yung mga wala pa kay Jesus, yung buhay pa nila ay walang kabuluhan. Cycle lang, ikat lang na ikot. Pero tayo kay Jesus, meron po tayong destiny. At yun po yung kanyang kaharian, magpakailan man. Nainuwanan po ba? At last po, today is a gift. Sabihin mo nga sa kapatid mo, today is a gift. Today is a gift. Kapatid, ngayong araw ay regalo sa inyo ng Diyos. Hindi aksidente na nandito po tayo. Sabi ng mga ngaral, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpagulan. No? Ang tunay po na kagalakan sa buhay ay dapat nararanasan ng mga Kristiyano. Kahit mga Kristiyano na po tayo, kahit na bago na yung purpose ng buhay natin, no? Alam natin na hindi tayo masasatisfy ng kayamanan, alam natin ang buhay na walang hanggan, ang tunay na kasiyahan ay nasa Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi na po natin pwede i-enjoy yung ating buhay sa mundo. Ganon din po yung iniisip ko dati, ito naman, puro laro na lang ginagawa nito. O kaya, parang ang kasiyahan ko sa buhay, parang nakatuon na lang lagi sa Panginoon na nakakalimutan ko na meron pa pala akong buhay na pwede kong i-enjoy kasi ito po ay regalo sa akin ng Diyos. No? Yung ating kagalakan, yung ating kapahingahan, lahat ay regalo po ng Diyos at dapat nating tanggapin ng may pasasalamat. Pwede pa po pala tayong mabuhay sa mundo ng masaya, no? At sabi ng Biblia, halimbawa sabi ng bangaral, magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito sapagkat iyon ang bahagi at bunga ng iyong pinagbaguran sa maikling buhay na ito. At sabi din ng Timoteo, ang may
mayayaman sa material na bagay, ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. So, dalangin ko yung mga Light of Life Church members ay mga taong masaya. Tama ba? Masaya sa kanilang buhay. Meron kayong mga bagay na pinagkakaabalahan na nagbibigay sa inyo ng kasiyahan. Hindi po natin kailangan wag sa kwarto at antayin ang walang pagbabalik ni Jesus. Nais na Diyos na gamitin natin ng mga biyaya na natatanggap natin araw-araw para sa ating kasiyahan na meron pa sa salamat. Kaya kung yung katabi mo, nakikita mo siyang masaya, huwag mo namang masyadong lagi ka na lang ganyan, no? Bigyan niyo po sila ng pagkakataon na maging masaya sa kanilang buhay. Kasi yun po ay regalo ng Diyos. Tama ba? Kasi nagtrabaho ka, pinaghirapan mo. Dapat maging masaya din po ang ating buhay. Pero po, ang ultimate goal ng buhay Kristiyano ay hindi ang maging masaya. Kung ang mundo po, ang goal lang nila ay maging masaya, tayo po hindi. Ano po yung purpose ng buhay natin? Sabi ng mga ngaral, basahin nyo nga po, Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng mga tao. Ang purpose po ng Diyos sa buhay natin ay ang masunod natin ang kanyang kalooban. Mabuhay ng may purpose, no? Ano po yung purpose sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano? Kanina, no? Ano yung lyrics kanina? Beam the light of the gospel. Tama ba? Ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kasi tinawag po tayo na may purpose at layunin. Habang in-enjoy po yung buhay natin, gawin po natin yung responsibility na binigay sa atin ng Diyos. At ngayon po, sabi dito, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala rin dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat po ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay nasa tamang oras at nasa Kanyang layunin. Ito po ay perfecto at enough na, no? Upang tayo ay mabuhay na mayroong takot sa Kanya. At today po is a gift. Kaya po nandito kayo ngayon kasi regalo yan ng Diyos sa inyo. Meron pa po kayong pagkakataon na lumapit sa Kanya. Ayun po yung naisip ko, no, sa aking pagbabasa ng Ecclesiastes. Kaya ang title ko, One Day at a Time with the Lord. Kasi natutunan ko na bawat araw ay regalo sa akin ng Diyos at pagkakataon na bumalik ako sa Kanya. Kung kanina or kahapon, nasagot ko yung nanay ko, binigyan ako ng Diyos ng bukas na ngayon, pwede kong baguhin yung aking ginawa, humingi ng tawad at maging mas mabuti sa Kanya. Kung noong nakaraang araw, kahapon nagkasala ako sa Diyos, ngayong araw binigyan ako ng regalo ng Diyos para makalapit sa Kanya, humingi ng tawad at gawin ulit kung ano yung tama. Na-realize ko yung bawat araw pala ay regalo sa akin ng Diyos. No? Kahit mahirap, patuloy ako binibigyan ng buhay ng Diyos para masunod ko pa yung Kanyang kalooban para sa aking buhay. At kayo po, tayo po, ay binigyan ng Diyos ng regalo. Today, ano pong gagawin niyo sa regalo ng Diyos sa inyo na bagong taon? No? Lumapit po tayo sa Diyos kung ano man po yung natutunan natin mula sa Kanyang salita. Subukan po natin yung isa buhay. At anong oras na po? Sabi ng Biblia, sabi dito, today is a gift, live with joy, purpose, and witness for Jesus Christ. Anong oras na po? Sabi ng Biblia, I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Lumapit po tayo kay Jesus ngayon. Humingi tayo ng tawad sa ating mga
kasalanan at magdesisyon na sumunod sa Diyos one day at a time, na mamuhay tayo at may pasasalamat sa kaloob ng Diyos sa ating buhay. Ibahagi ang mabuting balita. Kung meron po kayong galit sa inyong puso, binigyan pa kayo ng Diyos na isang araw para magpatawad. Tawad po ba? At para ipanalangin yung ibang mga tao. Dalangin ko po mabuhay tayo na may pag-asa sa Panginoong Diyos hanggang sa Kanyang muling pag-babalik. Mauna man tayong tawagin ng Diyos, mauna man siyang bumalik. Everyday handa tayong harapin ang Diyos. Kasi everyday tayo nabubuhay kasama niya. Amen po ba? Ngayon po yung natutunan ko sa aklat ng Ecclesiastes. Salamat po sa Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Manaling Diyos, maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Kahit ang buhay namin may tatlong oras or temporary lang, maraming salamat na binigyan niyo po kami ng today upang marinig yung salita mo, upang maisip namin yung kabuluhan ng aming buhay. Panginoon ay makikita lamang namin sa inyo. Tulungan niyo po kami na magdesisyon na bawat araw ay magtiwala sa inyo, lumapit sa inyo, mabuhay ng nagkagalakan, pasasalamat at pag-asa, Panginoon. At kung meron po kaming kasalanan, tulungan niyo po kami na ngayong araw ay lumapit kami sa inyo na may pagsisisi at piliin po namin simula sa bukas at sa araw na ito, subukan po namin sundin, hindi ang aming sarili, kundi ang kalooban mo. Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan, dalangin ko po na ang lahat ng tao narito, magkaroon po kami ng desisyon na sumampalataya sa inyo, hindi lang ngayon, kundi araw-araw ng aming buhay, na ikaw ang aming maging Panginoon, aming Diyos, magpakailanman. Maraming salamat na kahit ang buhay namin sa mundo ay hindi madali. Maraming pasakit, maraming hirap. Meron po kaming pag-asa na nagmumula sa inyo, na hindi po kami dapat matakot at pag-alala dahil kasama ka namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na maging malapit sa iyo, sa panalangin at sa Biblia, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.